Ang buhay ay parang aklat. Sa bawat pahina ay may aral na dala at ang kabuuan nito ay isang kwento na puno ng pag-asa. Ngayong hapon ay ibabahagi ko sa inyo ang aking talang buhay. Ngunit bago ko ito simulan, nais ko munang magpakilala. Ako nga pala si Christine Rose Pamor, 18 taong gulang. Ang mga magulang ko ay sina Jose Pamor at Marleo Shaw. Ipinanganak noong October 4, 2006 sa Santo Tomas, Pampanga. Ngunit kami ay dinala dito sa gihungan ng aming mga magulang. Kaya ngayon ay nakatira ako sa Cantumapon, Hinakpan, Gihungan City, Negros Oriental. Bunso at nag-iisang babae sa dalawa kong kapatid na lalaki na sina Joshua Pamor at John Bin Pamor. Bumalik tayo kung bakit kami napunta dito sa Gihungan. Sa pagkakaalala ko, sinabi ng aking tiyahin, 7 buwan pa lang ako nung inihatid kami ng aking mga magulang dito. Isa sa rason kung bakit kami inihabilin ng aming mga magulang sa aming tiyahin ay dahil mahirap magtrabaho sa Manila kapag wala kang mapag-iwanan sa mga anak mo. At isa pa, maliliit pa kami noon. Pagdating namin dito sa Gihungan, sinalubong muna kami ng aming tiyahin doon sa Dumaguete at dumiretso sa bahay ng aking lola dito sa Gihungan kung saan dito ako nakikitira ngayon. Pagdating namin dito sa Gihungan, ay may naihanda na hapunan. Sa pagtataka ng aking panganay na kapatid, nang makita niya ang mais na kanin, ay ayaw niyang kumain. Pero kumain din naman kalaunan. Sino ba namang di matatakot sa sinabi ni Papa na kung ayaw mong kumain ay mamamatay ka sa gutom. Gabi na kasi noon kaya sirado na ang mga tindahan, kaya tinakot na lang. Pagsapit ng umaga ay napagdesisyonan ni Papa na umuwi kami sa Hinakpan, doon sa lugar niya kung saan nandun ang dalawa kong tiyahin na hindi nag-asawa na sina Nanay Nina at Nanay Melina. Pagdating namin doon ay di nagtagal ay nilagnat ako, kaya ibinalik ako ni Papa kasama ng isa kong tiyahin sa Gihungan. Pagdating namin sa Gihungan ay nawala lang ang aking lagnat, kaya sabi ni Papa dito muna ako pansamantala habang di pa ako sanay sa bukid dahil malamig doon. Samantalang ang dalawa kong kuya ay naiwan doon sa Hinakpan kasama ng isa kong tiyahin. Lumipas ang isang taon ay bumalik na si Papa sa Manila para magtrabaho. Kasi si Mama nauna nang bumalik sa kanya at naiwan kami ng mga kapatid ko sa tiyahin namin. Pagtungtong ko ng 3 taon ay nagsimula na akong mag-aral ng daycare. Hatid sundo ako ng tiyahin ko kasi malayo ang paaralan namin. Minsan ay pasan-pasan pa ako ng aking tiyahin dahil pagod ako maglakad. Nagpatuloy ako sa pag-aaral. Patuloy rin na hatid sundo ang aking tiyahin hanggang sa mag-grade 2 ako. Nung tumungtong ako ng 3 baitang, hindi na ako hatid sundo ng aking tiyahin kasi malaki na ako. At ito yung panahon na di ko malilimutan. Kasi nung nasa 3 baitang ako, ito yung panahon na naghiwalay si Mama at Papa. Sa pagkakaalala ko, hindi ako nakaramdam ng lungkot dahil siguro bata pa ako sa panahong yon. Simula noon, si Papa na lang ang sumusustento sa amin at wala na kaming kontak kay Mama. Hanggang sa graduate ako ng elementarya, hindi nakauwi si Papa. Pinadalhan niya lang kami ng pera panghanda. Hanggang sa tumungtong ako ng high school at naisipan ng mga tiyahin ko na sa Gihungan ako pag-aralin. Kasi doon malapit sa bahay ni Lola ang eskwelahan at doon naman sa Hinakpan malayo ang paaralan ng high school at hindi ko kayang maglakad ng malayo kasi mas sumasakit agad ang paa ko. Nung nagpa-enroll ako ng high school, sinamahan ako ng isa kong tiyahin at nung nagpasukan na, nakaramdam ako ng lungkot at namimiss ko ang mga tiyahin at kapatid ko kasi nakasanayan kong sila ang lagi kong kasama. Ilang iyak na rin ang aking naranasan dahil sa kalungkutan, maraming pagbabago rin ang aking naranasan. Kagaya ng gumising ng maaga para maghanda ng umagahan, nagpatuloy ang lahat hanggang sa nasanay na lang ako kalaunan. Sa panahon na yon, 100 lang ang aking budget. Pang 1 linggo, Kinakasya ko yon minsan, hindi na nag-snack.
dahil nagtitipid at ang inuulam naman ay 3 pesos na betsuelas. Ang tiyan ko pa nun ang nagbibigay ng budget kasi sa panahon na yon, si Papa minsan lang magpapadala. Hanggang sa graduate ako ng grade 10, hindi pa rin nakauwi si Papa. Kaya nang dati, pinadalhan niya lang kami ng pera panghanda. Lumipas ang ilang buwan ay enrollment na naman. Kaya nagpa-enroll ako ng grade 11. At sa panahon na to, lagi na akong pinapadala ni Papa ng pera kasi siya na ang nagbibigay ng allowance ko linggo-linggo. Lagi ring bili ni Papa na bawal ako mag-boyfriend. Habang nag-aaral pa, takot po ako sa Papa ko kasi iba po siya magalit. Kahit nasa malayo siya, ay natatakot pa rin ako sa kanya. Kasi pag nalaman niya raw na may boyfriend ako ay papatigilin niya ako sa pag-aaral. Hindi ko inaasahan na sa panahon na to ay may makikilala akong lalaki. Sa pagkakaalala ko, pared yan sa eskwelahan namin at doon nagsimula ang lahat. Simula noon, lagi na kami tinutokso ng mga kaklase namin kasi magkaklase po kami. Pero naiinis ako sa kanila tuwing tinutokso nila ako kasi ang tingin ko sa kanya ay makulit, malaki ang boses at higit sa lahat, matalino po siya. Samantalang ako, estudyante lang na mabait. Hanggang sa nag-chat siya sa akin, nag-reply naman agad ako sa kanya kasi yung chat ay tungkol sa school project. Hanggang sa nagpatuloy ang pag-uusap namin sa chat, pero sa eskwelahan hindi po kami nagpapansinan. Pero yung mga kaklase namin ay patuloy pa rin sa panunokso sa amin. Pati advisor namin nakisali na rin. Hanggang sa isang gabi no, nagchat kami nang sinabi niyang gusto niya raw ako at pwede ba raw manligaw. Sinabi ko sa kanya na pinagbabawalan ako ni Papa na magbo-boyfriend. Pero sabi niya, willing raw siya maghintay. Tapos sabi ko, ikaw bahala. Kaya yun, patuloy pa rin ang chat namin. Naranasan namin magkaroon ng tampuhan. Kahit walang kami, October 20, 2022. Kahit alam kong pinagbabawalan ako ni Papa, sinagot ko siya. Matagal-tagal na rin ang paghihintay niya sa akin. Abi pa lang is forget, diba? Pero tinago muna namin ang relasyon namin. Sinabi ko sa kanya na private muna at wala mo ng post na konektado sa relasyon namin. Nagpatuloy ang relasyon namin hanggang sa nalaman ng mga tiyahin ko at dalawa kong kapatid na lalaki. Nung una natakot ako kasi baka isusumbong nila ako kay Papa. Buti na lang hindi sila nagsumbong at pinagsabihan lang nila ako na alamin namin ang limitasyon sa relasyon namin. Habang patuloy ang relasyon namin, patuloy rin ang mga away at problema na napagdaanan namin. Noong grade 12 kami, doon namin naranasan ang pagsubok na sumubok sa relasyon namin. Napag-isipan niyang huminto muna sa pag-aaral dahil walang makakapag-aral sa kanya kasi yung mama niya ay may iba ng pamilya, samantalang yung papa niya ay matagal nang wala. Pero sinabi ko sa kanya na magpatuloy sa pag-aaral kasi sayang isang taon na lang at graduate na kami ng senior high school. Sayang rin ang talino niya. Sinabi niya sa akin, paano? Wala siyang pera. Sabi ko sa kanya, maghanap siya ng pagkakakitaan tuwing walang pasok. May kaibigan ako na may kakilala na nagpapaupa ng eco-bike. Sinabi ko sa kanya na subukan mo kung kaya mo. Kaya ayun, tuwing walang pasok ay nagmamaneho siya ng eco-bike. Hindi man tsakto yung kinikita niya ay okay lang dahil may allowance naman ako. Yung allowance ko yung ginagamit namin pang tanghalian at minsan pag malaki yung kita niya, siya yung nagbabayad. Wala siyang problema sa uniform kasi yung uniform ng kuya ko yung ipinapagamit ko sa kanya. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang sa makagraduate kami ng senior high school. Nag-take ako ng entrance exam sa Norso. Hindi pinalad kaya hindi nakapasa. Iniyakan ko yon kasi di ko alam kung makakapag-aral
ba ako kasi yung isang paaralan malaki yung tuition fee. Sinabi ko kay Papa na hindi ako nakapasa. Sabi niya, huminto raw muna ako ng 1 taon. Pero sabi naman ng isa kong kuya ay magpatuloy raw ako sa pag-aaral. Siya ang magsusustento sa akin at si Papa naman ang magbibigay ng allowance ko. Siya ay magsusustento sa akin at si Papa naman ang magbibigay ng allowance ko, kaya ang saya ko sa panahon na to. Samantalang si Jisan naman ay huminto sa pag-aaral. Nagmamaneho pa rin na siya ng ecobike habang ako ay nag-aaral sa college. Minsan nakakalibre ako ng pamasahe kasi sa kanya ako sumasakay at sabay rin kami kumakain ng tanghalian. Na nagsabi nga sa akin na hindi ka ba nahihiya na driver ng ecobike yung girlfriend mo? Sabi ko sa kanya, bakit ko na naman ikakahiya yung taong nagsisikap para lang mabuhay ang sarili niya at mabili ang mga pangangailangan niya na hindi na kailangang umasa sa mga magulang. Kahit ganyan yan, ay tinutulungan niya pa rin ako sa abot ng kanyang makakaya. Dumaan ang ilang buwan, patuloy pa rin ang aming relasyon na walang kaalam-alam si Papa. Pero nagpaplano naman ako na sabihin ang relasyon namin kay Papa sa tamang panahon. Basta ang mahalaga, alam namin ang limitasyon sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, may magandang trabaho ang inalok sa kanya. Yun nga lang, sa Cebu. Hindi kami sanay na magkalayo kasi for almost 2 years and a half, hindi namin naranasan magkalayo ng matagal. Sa panahong nagsimula kami magka-LDR, maraming pagsubok ang dumating sa amin simula nang magkalayo kami sa isa't isa. Pero kahit kailan hindi kami naghiwalay, kahit palagi akong nakikipaghiwalay sa kanya kapag galit ako. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin matibay ang relasyon namin hanggang dito na lang, at palagi niyong tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay saya at tagumpay ay inyong mararanasan. Maging handa sa kalungkutan at kamalian. Pagkos ay gawin itong inspirasyon para sa kinabukasan. Maraming salamat.